Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang hapon, Malacanang Press Corps. Ang laban kontra droga ay laban nating lahat. Iyan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbisita niya sa PDEA Laboratory ngayong araw. Bilang patunay sa dedikasyon ng pamahalaan na masawata ang iligal na droga, tinatayang nasa 62 billion pesos na ang kabuuang halaga ng illegal drugs na nakumpiska sa tatlong taon ng administrasyon. Dagdag ng Pangulo, maraming Pilipino na ang nailigtas mula sa bigkis ng illegal drugs, pero malayo pa ang tatahakin upang tuluyang mapuksa ito. Binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na hindi lamang small-time drug offenders ang target ng kampanya kontra droga. Pupuntiryahin ng pamahalaan ang mga tunay na kalaban nito, ang mga malalaking sindikato na sumisira sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Kabilang sa whole of government approach ng administrasyon, palalawakin pa ng pamahalaan, di ba? Different word. Palalawakin pa ng pamahalaan ang hakbang kontra droga. Kasama dito ang pagpapabuti ng sektor sa edukasyon, pagpapakalat ng tamang impormasyon at pagtutok sa mental health. Inutusan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang PDEA na pagbutihin pa ang kampanya kontra droga. Bukod sa pagpapaigting ng mga operasyon upang puksain ang illegal drugs sa bansa, magsasagawa rin ng pagbabalanse ng rehabilitation and reintegration efforts para sa drug offenders. Pinaalalahanan din ng Pangulo ang mga operatiba ng PDEA na iwasan ang karahasan sa pagsugpo sa illegal drugs. Hanggat kaya ay panatilihing makatao ang pinag-igting na kampanya kontra droga. Nais din ng Pangulo na lalo pang tutukan ang pagbuwag sa malalaking sindikato at tiyakin ang tamang pag-iimbak at pag-dispose sa mga kontrabando ng naaayon sa batas. Kaya kaninang umaga lang ay ipinag-utos ng Pangulo na ang pagsunog ng 1,304 kilos na shabu packs na na-recover na palutang-lutang sa karagatan ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Tinatayang nasa higit 8.8 billion pesos ang street value ng na-recover na mga kontrabando. Nakasalang din na sunugin ang 226 kilos na assorted drugs na may halagang 609 million pesos mula sa iba't ibang operasyon. Layin po nating ilahad sa publiko ang direktiba ng Pangulo at ang mga agarang hakbang ng gobyerno para protektahan ang ating mga kababayan mula sa epekto ng tensyon sa Middle East, particular sa Iran at Israel. Pinatawag po ng Pangulo ang buong economic team at ang Department of Energy upang maglatag ng isang malinaw at mabilis na plano ng aksyon para tiyaking ligtas ang bawat pamilyang Pilipino sa banta ng pagtaas ng presyo ng langis at pangunahing bilihin. Good afternoon po, Yusek. Tawid po tayo sa technology. On the topic of AI, ma'am, last week a local official went viral over her alleged use of artificial intelligence for a prayer, which garnered negative reactions online. Now po, the government is counting on AI to boost digitalization and modernization of technology.
while AI can be used for a lot of ways and even bad ones, is the President looking to have regulations for AI or at least a creation of framework to promote responsible AI use? Nagkaroon po ng sectoral meeting noong May 20, 2025, ang Presidente, ang Pangulo, kasama po ang DOST. At pinag-usapan po nila yung National Artificial Intelligence Strategy for the Philippines. At ngayon po ay nagagawa na po sila ng framework at pati po yung pag-develop po ng hubs na ang focus po ay on understanding artificial intelligence. Ang inuutos po ng Pangulo ay magkaroon po ng tuloy-tuloy na pag-aaral patungkol po sa AI, advantages at disadvantages po nito, ang application po nito sa bansa at yung mga best practices nito sa ibang mga bansa. At magkaroon po ng regular na policy recommendations and research findings. So, nandun naman po. Follow-up lang po. Papalapit na po ang SONA and there may be an effort to spread misinformation targeting not just the President but other public officials as well. Ano po ang mensahe ng palasyo patungkol po dito? Unang-una po, pagbubutihan po ng gobyerno ang trabaho para po ito ay ma-reduce o masawata ang fake news at hingin din po namin ang inyong tulong patungkol po dito dahil sa media po, social media, sa mainstream media, malaking tulong po. Kapag ka po kayo may nakikita na po na fake news, ito po ay mai-alarma agad sa taong bayan. So we need your help. Thank you po. Thank you, Richbon. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, VP criticized the country's foreign policy and the administration's decision to allow foreign missiles in the Philippines. Ang sabi niya po, papapasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan ng kalaban niya. Any comment po, Yusek? Salamat. Yes, the President said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. At ang Pangulo po ay pro-Philippines. Thank you, Clay. Eden Suarez. Yes, good afternoon po. Bagaman mayroong mga pagbaba sa presyo ng langis ngayon na nabanggit ng DOE, mataas man o mababa po yung langis ay mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin. Ano po yung mga specific na hakbang o direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po mapigilan yung patuloy na mataas na presyo ng bilihin? Hindi na lamang po yung pork ngayon, maging yung manok ay tumataas din po ang presyo. Noong nakaraang buwan po ay nagkaroon po ng report ang PSA na may mga goods na bumababa po ang presyo. Hindi naman po lahat ng mabibili sa merkado ay mahal. At tandaan po natin, pati po ang presyo ng bigas ay bumababa na rin. At may ginagawa po, ayon na rin po sa direktiba ng Pangulo. Ang isa po na mababanggit ko po na ginawa po at naging successful po, si DI Secretary Cristina Roque, ay nagkaroon po sila ng kasunduan ng Canned Sardines Association of the Philippines kahapon po, June 23, 2025, at napagkasundoan na hindi po itataas ang presyo ng dilatang sardinas. So, sa ngayon po, at sabi nga po, mananatili na 21 pesos ang suggested retail price ng bawat 155 grams na lata ng sardinas. So, yan lang po muna maiulat ko at hihingi po tayo ng karagdagang ulat sa DTI kung ano pa po ang maaari nating maibahagi sa inyo. Yung pong pork and chicken price po yung mataas, ano po yung ginagawa ng DA dito? Napag-usapan na rin po natin dati yan at nasagot na po natin na medyo may tumataas nga po na presyo dahil sa kailangan po na magkaroon ng bakuna yung ibang mga baboy. At hihingin po ulit natin na ibang detalye kung ano po ngayon ang prevailing price sa market po ng baboy at ng manok. Pero wala pong ASF ngayon. I think hindi po yun ang main reason bakit tumataas po yung presyo ng baboy. Ang sinasabi po ng mga biyahero ay parang hindi po kontrolado ng DA yung presyo sa yung farm gate price. Yan. Okay po, tatanungin po natin si DA Secretary patungkol po dyan kung may katotohanan po ang report na yan. Thank you, Eden. Ma'am Claire. Okay po.
At bago po tayo magtapos, DBM, inaprubahan na ang additional 4,000 teaching jobs para sa taong 2025. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin pa ang suporta sa sektor ng edukasyon, inaprubahan na ng Department of Budget Management sa pangunguna ni Secretary Mina Pangandaman ang isa pang batch ng teaching positions para sa 2025. Aprobado na ang 4,000 new teacher 1 positions na may salary grade 11. Ito ang second batch na kukumpleto sa 20,000 teaching jobs na hiniling ng DepEd sa administrasyon. Bukod pa rito, sa naunang inaprobahan ng DBM na 10,000 non-teaching positions para sa DepEd nitong April 2025 lamang. Patunay ito sa pagtutok ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa pagsasaayos ng edukasyon education sector sa bansa. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng Presidente ay dekalidad na edukasyon para sa bawat estudyante. Aksyon, hindi bakasyon. Mabilis na naging aksyon ng MMDA sa City Government of Manila na maghakot ng basurang nagkalat sa major roads ng lungsod. Dahil po sa malakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw, nagkaroon ng pagtambak ng basura sa maraming kalsada. Sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr., agad na ipinag-utos ni MMDA Chairman Don Artes ang pagpapadala ng mga dump trucks upang makatulong sa paglilinis. Ayon sa datos ng MMDA, umabot na sa 49 tons ng basura ang nahakot at dinala sa Navotas Sanitary Landfill nitong umaga. Patuloy po ang panawagan ng MMDA sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura upang maiwasan ang pagbabara ng mga drainage at kalsada, lalo na sa panahon ng tag-ulan. At di na po nagtatapos ang ating press briefing. Maraming salamat. Magandang hapon para sa bagong Pilipinas.